Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buka ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Panganiban sa probinsya ng Catanduanes. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Panganiban. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-81 kabanata, ang talata po ay 4. Sapagkat sa Israel ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Pagkat sa Israel ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Pagkat sa Israel ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, umingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming idinadalangin namang Diyos. Tunay na mapangyari ang iyong dakilang kalooban habang kami patuloy na nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Panganiban sa probinsya ng Catanduanes. Ang aming hiling, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Panganiban nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Panganiban. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-37 kabanata. Ang talata po ay 36. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potifar, isang pinunong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong dumating na sa Ehipto ang nunong Jose. Ano po? At sa kanyang pagdating, agad siyang naipagbili sa isang Midianita ng mga Midianita kay Potifar. Ang Potifar po ay isang titulo na ang ibig sabihin isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Alam niyo po, isang katotohanan na
ang pagdadalhan o ang pinagdadalhan ng Panginoon sa atin, samantalang tayo'y nasa isang sitwasyon na tila hindi natin maunawa at walang maliwanag na katugunan kung bakit tayo nasa ganong sitwasyon. Mga kapatid, ito po ay nangangahulugan na tayo'y ihahatid ng Diyos sa mga tamang tao. At alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may kapatid tayo na presently o recently lang, sinabi niya sa akin na siya po ay dumadaan sa isang napakaigpit na pagsubok. Pero sabi niya sa kanyang kaisipan, Pastor, ang buhay naman dito sa sanlibutan, talagang dadaan ka sa mga mahihirap na pagsubok. Hindi isang beses. Kaya alam niyo po ako'y natuwa at namangha sapagkat sa kanyang kaisipan, batid niya ang katotohanan na matatapos ang lahat ng ito. At alam niyo po, mga kapatid, samantalang wala pa sa ating mga kamay at wala tayong ganap na kaunawaan kung tatanggapin natin ito. Alam niyo po, may suggestion ako. Naalala ko po yung pagkakataon ng inyong lingkod ay magte-take ng board exams para sa teacher, professional teacher. Ano. Tapos po, ang inyo pong lingkod dumating sa school kung saan ako magte-take ng board exams ng late. Na mangha po ako kasi alam ko yung eskwelahan. Kaya sabi ko, naku, madali lang itong puntahan, hindi ako malilate. Ayun po, awa ng Diyos. Pagdating ko, magsisimula na yung exam. Tapos, ang pinaka nakakatuwa, nung sinabi nung proctor, kasi chinek niya yung aming mga pencil, sabi niya, ang dala mo, Mongol 1. Sabi ko, opo. Sabi niya, ang nakalagay sa instructions, Mongol 2. Naku, Diyos ko, Panginoon. Alam niyo po, habang sinasabi niya yun, yung mga kasabay ko na magte-take ng board exam, tinitignan ako. Sa kaisipan ko naman, aba, pwede naman nila sabihin sa akin, o sige, sobra naman yung pencil ko, papahiram ko na lang sa'yo. Kasi po nakita ko, madaming may extra pencil, ano po. Pero of course, alam naman natin yung posibleng maganap doon samantalang nagte-take ako ng board exams. Pero, alam niyo po, tumakbo ko. Ano, lumabas ako ng school kasi naganap ako kung saan may pencil na Mongol number 2. Salamat sa Diyos sapagkat ako po'y nakabili. At nung aking pagbalik dun sa room kung saan ako mag-e-exam, salamat sa Panginoon. Everything went well in accordance with His purposes. Alam niyo po, hindi madali yung pinagdaanan ko kasi sa kaisipan ko, ayoko na mag-take ng board exams kasi I failed. Bagsak po ako dun sa unang pagkakataon na ako'y nag-board exams. Kaya sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, isang bagsakan lang. Parang hindi ko kaya kako ng dalawang bagsak. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon because when the results were out, ang inyo pong lingkod ay nakapasa. Praise God! Praise God! Pero hindi ko po ito inaangkin na sa aking kagalingan, sa aking karunungan, bagkus ako po'y nagtitiwala na ito'y sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na ipinagkatiwala sa akin. At ito po ang gusto kong sabihin sa bawat isa. Dumadaan ka ba sa isang mahigpit na pagsubok? Meron bang napakadilim na sitwasyon na ikaw ino-overcome? Good news, kapatid. Sapagkat hindi ka iiwanan ng Panginoon.
Ihahatid ka niya sa mga tamang tao na idideklara sa iyo ang katuparan ng kanyang pangako. At dahil dito, ako po'y nananalig sa pangalan ni Jesus sa ating paglakad sa kanyang katwiran at kabanalan. Tataglay natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya may pagkakataon tayo na gumawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon ng hindi nagmamadali kasi inuna na ng Panginoon yung kanyang pagpapala sa atin. Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin na kung saan man tayo hinahatid ng Panginoon, huwag tayong nagtatanong. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So ayaw nyo bang masabihang patay yung inyong pananampalataya ba? Simulan mo na ipahayag ang salita ng Diyos. Kahit pasabihan ka ng mga tao na nasisiraan na ng bahay. Sapagkat ang katotohanan tayo nananalig na sa Panginoon, walang imposible. At tunay na magaganap ang kanyang kapangyarihan at kanyang kaluwalhatian. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat doon sa mga tao na iyong dinadala, na iyong iniugnay sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, diling namin ang pagdaloy ng iyong karunungan, ng iyong kaisipan sa bawat miyembro ng aming sambahayan. Ang mga aming panalangin tunay, ang kaliwanagan ng aming Panginoong Hesus ang aming taglayin. Habang aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bawat pamilya ng iyong mga anak. Ikaw po kumilos na may kapangyarihan. Lalo na po yung mga kapatid namin na OFW na ipinangako nyo at sinabi nyo na kami magiging launching pad of the gospel. Missionary sending country and the America of Asia in the height of its glory. Ito din po, Panginoon, yung aming idinadalangin sa iyo, yung maling kaisipan, yung maling pangunawa na nagdulot sa hindi tamang pangyayari. Lord, kami nagtitiwala kayo po ang gumagawa ng paraan upang maitubid namang Diyos ang lahat ng kasinungalingan ng tao. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y lalakad na naglilingkod kasama ang iyong Santong Espiritu. Lord, namin din dinudulog sa iyo ang pagkilos ng may kapangyarihan sa aming mga training agencies. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay ang iyong mga anak. Lord, sa iyo din namin ipinagkakatiwala ang pagdaloy ng may kapangyarihan sa mga bayan. Sa pangalan ni Jesus, Lord, aming inaangkin at tinanggap na namin sapagkat ipinagkaloob mo ito. Lord, you also pray, sa lahat ng pangangailangan ng aming pinakamamahal na bayan, kayo po ang magkaloob ng kapangyarihan upang minsan pang katulad ng agilay po mailalang ng may kasamang sigla. Maraming salamat po. Lord, you also pray sa mga lugar kung saan ginaganap ang pagdulog at paglapit sa iyo. Kaya ikaw po ang magdala ng iyong spirito at kapangyarihan. Tunay maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes among Diyos. At kami po'y nananalig. Tinanggap namin ang iyong himala. As we also pray for the fulfillment of your purposes. Lord, batid namin na dumadalo yung Espiritu, yung kapangyarihan upang ganapin ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Aming pag-asa at tinugon niyo. At tinanggap namin ang aming panalangin as we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang pagdaloy ng iyong Santong Espiritu
upang tunay na magbunyag yung mga anak. Father, we pray the fulfillment of your purposes, and we believe we received our prayers. Maraming salamat po, Ama. We also pray sa katuparan ng iyong pangako sa iyong mga anak. We thank you. We love you. As we pray sa aming pinakamamahal na bayan, we pray for President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari na may kapangyarihan upang tunay na maganap ang iyong dakilang kalooban. As we declare blessings over Hong Kong, Macau, Taiwan, and the far of rival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Dasal namin ng pagsama ng iyong Santo Espiritu at tanggapin ang kalooban mo. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugon niya, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. Declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus' name. Amen. 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 Praise. Praise. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, allow me to declare the blessings in Jesus' name. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.